Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jacinto. Taong 1977, Palapag, Samar. May kayang pamilya ang kinalakihan ni Jacinto. Sa kanilang lugar noon, ekta-ektaryang hasyenda ang pagmamay-ari ng mga magulang niya. Nataon ding nag-iisa lang siya nitong anak, kaya sa kanya nakatuon ang lahat ng atensyon. Mula pagkabata, kinagigiliwan na siya ng mga taong nagtatrabaho sa kanila. Ayon sa kanya, kapag bumibisita nga sila noon sa taniman nila ng mga saba, agad siyang nilalapitan ng mga trabahador para kausapin at kargahin. Hindi naman yun pinipigilan ng tatay niya, gawa ng nasa tao na ang tiwala nito. Napakabuti din ng amo, kaya marami sa mga nagtatrabaho sa kanila, nababahagian talaga nito ng matinding grasya. Yun nga lang, sa kabila ng lahat ng yon, di pa rin nila maiwasang magkaroon ng kaalitan. Kadalasan itong nangyayari dahil sa agawan nila sa mga ari-arian. Ang iilan din sa mga taong nakakaalitan ng kanilang ama, pinipilit kamkaming yung mga alaga nilang mga hayop na napapadpad sa lupain ng mga ito. Kung iisipin, hindi na mabilang ang mga alaga nilang mga hayop, pero mas pinipili ng kanyang ama na kunin ang mga inangkin ng mga ito. Kung patuloy kasi nila itong hahayaan, mas lalo lang itong mawawalan ng respeto sa kanila at mas maghahangad yon ng malaki. Yon ang iniiwasan nitong mangyari, gawa ng paniguradong malaking gulo ang kahaharapin nila sa oras na mangyari ito. Dahil sa mga ganoong pagtatalo, kaya na may pinag-igting nila ang pagbabantay sa mga hangganan ng lupa. Humingi na rin ng payo ang kanyang ama sa mga kadugo nito, dahilan para magkaroon sila ng katahimikan sa mahabang panahon. Inakala rin ng kanilang pamilya na hinding-hindi na yon mangyayari pa, kung kaya't aminado sila na nagpakakampante sila sa lahat ng bagay. Ang kaso lang, pagtungtong ng taong ito, kung saan nasa edad 22 anyos na si Jacinto, bigla na lamang binalot ng matinding karamdaman ng tatay niya. 2 araw lang ang naging pagitan nang tuluyang malumpo ang buong katawan nito. Takang-taka naman ang kanilang mga trabahador, gawa ng noong nagdaang araw, napakalakas pa nito. Sa katunayan, nakakapagbuhat pa yon ng mga kahoy, tapos nakakasakay pa yon sa kabayo. Halos hindi nga nila noon sukat akalain na magiging ganun yon. Dahil sa mga pangyayari, ipinatawag nila ang 3 albularyo na naninirahan sa kanilang lugar. Pagkarinig naman ng mga ito sa kalagayan ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman yung tumugon, lalo na't kaibigan nila ang taong yon. Sa loob ng 1 araw nitong panggagamot, kung ano-ano na ang ginawa nito para lamang matukoy ang pinagmula ng karamdaman. Hindi naglaon, bago sumapit ang gabi, nalaman ng albularyong biktima ng sumpa ang tatay ni Jacinto. Wala silang kaide-ideya kung sino ang may gawa nito, pero nasisiguro nila nakakamatay ang sumpang yon. Base na rin sa ginawang pagtingin dito ng albularyo, binigyan nila ito ng 5 araw para gumaling. Hanggang doon na lang din kasi ang makakaya ng katawan nito upang labanan ang sumpang kasalukuyang bumabalot sa kanyang katawan. Nang marinig naman nila Jacinto ang lahat ng yan, hindi naman nila maiwasang mangamba para sa buhay ng kanilang padre de pamilya. Yung nanay niya, bagaman hindi nagpapakita ng luha sa harapan ng mga taong tumutulong sa kanila, alam niya sa kanyang sarili higit yung nasasaktan. Matapos ang nangyaring panggagamot ng mga albularyo, tila bang wala pa ring nagbago.
Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, nagbigay yon sa kanila ng detalye ukol sa kinaroroonan ng isang babaylang manggagamot na kanilang kakilala. Upang masiguro namang sasama ang matandang yan, nagpumilit na ring sumama ang isang albularyong malapit sa kanila para ito mismo ang makiusap. Matapos naman nilang mapagkasunduan ang kanilang mga gagawin, hindi na rin sila nag-aksaya ng oras. Kahit mag-alas 9 na ng gabi, umusad pa rin ang grupo nito. Dahil alam naman noon ni Jacinto na hindi siya mapapakali sa kanila, minabuti na rin niya noong sumama. Sa kasagsagan naman ng pagtahak nila ng daan, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad sa albularyo ang binabalak niya kung sakali mang mamatay ang kanilang padre de pamilya. Ayon sa kanya, may mga manggagawa silang aswang sa hasyenda na siya namang mahihingan niya ng tulong sa oras na magipit na sila. Nakahanda rin siyang bayaran ng mga ito, mapatay lamang ang demonyong kumuha sa buhay ng kanyang ama. Matapang din niyang inilahad sa albularyo, walang sino man sa kanila ang may kakayahang pigilan siya sa kanyang binabalak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Huwag mo nang subukang lapitan ang angka nila, Buboy. Oh, mabuti ang pakikitungo nila sa inyo, pero hindi natin alam kung hanggang saan lang yon. Malay mo, hindi na pera ang hingi nila sa inyo. Magdahan-dahan ka, sapagkat ang karunungan ay mababa tuwing emosyon ang umiiral." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, mariin naman niyang pinag-isipan kung tama ba ang kanyang naiisip na plano. Ayaw rin niya kasi noong mamatay ang tatay niya nang hindi man lang ito nabigyan ng karampatang hustisya. Pagpatak ng hating gabi, narating nila ang isang kubo malapit sa palayan na halos nasa hangganan na ng lugar ng palapag. Malimit lang din ang taong nakatira roon, kaya maliban sa matandang nasipat nilang nananabako sa gilid ng bahay nito, wala nang ibang tao ang nakasilay pa sa kanilang pagdating. Maya-maya pa, nang masipat naman sila ng matanda, agad naman yung lumapit sa pinto ng bakuran, sabay tanong sa kanila ng, "Ano ang kailangan ninyo?" Nataon kasi noong hindi nito nakita ang albularyo nilang kasama, pero nung mapansin na yon ng matanda, agad naman sila nitong pinapasok. Sa kanilang pag-uusap, direkta naman nilang ibinahagi ang problemang kanilang kinakaharap. Ang kaso lang, nang marinig naman yon ng babaylan, di naman ito maiwasang tumanggi sa kadahilanang marami din itong pinagkakaabalahan. Nang marinig naman yon ng albularyo, ito na mismo nagmakaawa rito para sumama lang yon sa kanila. Habang umiiyak ang albularyong yon, bahagya naman yung natigilan nang umisi ang matanda sabay wika rito ng, "Oo na, huwag ka nang umiyak. Di ka pa rin nagbabago. Pasalamat sa mga kasama mo dahil kasama ka nila. Kung nagkataong hindi, imposible nilang makuha ang serbisyo ko." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman yung bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng mga gamit. Sila Jacinto naman, matyagang naghintay sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na rin naman ito, bit-bit ang maliit na sisidlan na parabang wala man lang laman. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nasilayan, pinili niya pa ring pagkatiwalaan ang matandang yon. Makalipas pa ang ilang oras,
Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, narating na nga nila ang pamamahay nila Jacinto. Pagpasok naman nila sa loob, nadatnan nila ang tatay niya na kasalukuyang natutulog ng nakadilat ang mga mata. Pagsilay naman ng babaylan sa kalagayan nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para painumin ng langis na ibinabad nito sa mutya nung nagdaang Biyernes Santo. Matapos naman yung gawin ng matanda, mariin naman sila nitong inabisuhan na hanggat maaari wag na wag yung gagalawin. Dagdag pa nito na ang ginawang paghilot ng mga albularyong tumingin dito ay mas lalo lang nakadagdag sa pinsalang na idulot ng sumpa. Nabanggit din ng babaylan na ang sumpang nananalaytay sa katawan nito ay parang nasa lason ang estado. Ang tanging pinagkaiba lang ng dalawa, wala itong pisikal na anyong ginamit para ipadapo sa katawan nito. Kumbaga, purong mga usal lang ang tinanggap ng kanyang ama. Hindi rin yun basta-bastang matatanggal, gawa ng nakakapit na yon ng husto sa kanyang ama. Pagtatapat pa ng matanda na, maaari naman nilang tawagin ng nagsumpa rito, pero hindi nito maipapangako na pagkatapos nitong masunog ang kaluluwa ng may gawa, mabubuhay pa rin ang kanilang padre de pamilya. Bukod kasi sa alanganin na ang lagay nito, may posibilidad ding isasama yon ng manunumpa bago ito tuluyang matalo. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman yung umupo sa tabi ng kanyang ama habang nagpapaliwanag. Kung gusto ninyong gumante, iisang bagay lang ang pwede ninyong gawin. Hanapin niyo ang taong yon at kayo mismo ang pumatay. Pero binabalaan ko kayo, hindi yan madaling makuha. Sa lakas ng aral ng tanga nito, kung ordinaryong taong maghahanap doon, paniguradong kinakailangan nilang dumaan sa butas ng karayom. Paalala ng babaylan sa kanila. Dagdag pa nito na hanggang doon na lamang ang kanyang maitutulong sa kadahilanang may mga importante rin siyang lakad na nauna. Kung maghihintay din sila sa pagbabalik nito, paniguradong hindi na nito maaabutan ang kanyang ama. Nang marinig naman nila Jacinto ang mga sinabi nito, naunawaan naman nila ang nais iparating nito. Alam kasi nilang hindi yun tumitingin sa estado ng isang tao, kaya ang prioridad nito ay yung mga naunang humingi ng tulong sa kanya. Matapos naman itong masabi ang lahat ng kinakailangan nilang malaman, minabuti naman itong magpahinga na muna upang may lakas pagtungtong ng sumunod na araw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat nilang nagpapahinga na ito, agad namang lumabas ng bahay itong si Jacinto kasama ang albularyo. Yung mga tauhan niyang sumunod sa kanila doon, pinaalis na muna niya, gawa ng ang gusto niyang mangyari, makausap ng pribado ang albularyo. Nang mapagtanto naman yun ng kaibigan ng tatay niya, tahimik lang naman yung sumunod sa nais niyang mangyari. Maya-maya pa, nang silang dalawa na lamang ang nasa labas, doon na niya ibinahagi ang matindi niyang hangarin na mahanap ang salarin sa pagkakasakit ng kanyang ama. Ipinagtapat niya rin dito na kung matutulungan sila nito, nakahanda siyang bigyan niyo ng isang malaking pabuya. Naniniwala kasi siya na yun na lamang ang nag-iisang paraan para naman kahit papaano, hindi masayang ang pagbubuwis ng buhay nito para sa kanila. Yun nga lang, nang marinig naman yon ng albularyo, hindi yun na nga kung dadalhin pabalik sa kanilang tahanan ang manunumpa. Dagdag pa nito na, ang kaya lang nitong gawin, hanapin ang tahanan nito. Inabisuhan din siya nitong siya na ang bahalang gumawa ng paraan kung papaano yon mapapaslang.
Babala pa ng kaibigan ng kanyang ama. Paniguradong marami ang mamamatay sa mga gagawin niya. Nang marinig naman ni Jacinto ang sinabi nito, napangiti lang naman siya. Sabay sagot dito ng, "Masyado mo namang minamalit ang pamilya ni Kabudoy. Di bale, aabisuhan na lang kita sa oras na hawak ko na ang demonyong yon. Sa ngayon, gawin mo na muna ang parte mo." Pagkalahad niya rito, hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nang umuwi na ang albularyo, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ama para magpahinga. Lumipas ang gabing yon. Wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Habang abala sa pagtulong ang mga trabahador nila sa ama niyang nag-aagaw buhay, ang ginawa naman niya noon, palihim na pagpunta sa tahanan ni Kabudoy. Sa abot ng kanyang makakaya, hindi niya yun pinagsabi. Gawa ng sa lupain nila, wala nang nakakaalam ng pagiging aswang nito, maliban sa kanilang pamilya. Noong malakas pa kasi ang kanyang ama, kinuha niya ang angka nito upang magsilbing pribado nilang pangkat sa panahon ng kaguluhan laban sa kanilang mga katunggali. Yun nga lang, hindi naman nila nagamit ang kapangyarihan ng mga ito dahil sa pagiging mabuting tao ng kanyang ama. Bagaman may mga pagkakataong malupit yun sa salita, hindi naman niya ito ginagawa. Isang araw lang din ang galit nito, kaya naiiwasan nila ang matinding sigalot laban sa mga kaaway nilang pamilya. 3 araw ang lumipas magmula noong nag-usap sila ng albularyo. Nasipat naman niya ang pagbalik nito sa kanilang tahanan, dala-dala ang isang mensahe. Pagsilay naman niya roong papasok na ng bahay nila, agad naman niya yung sinitsitan, sabay wika doon ng, "Psst! Huwag ka munang pumasok. Marami diyang tao. Dito ho tayo, tiyo, para makapag-usap ng maayos." Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod sa kanyang nais. Pagdating nila sa isang kubong malapit lang sa bahay, dali-dali naman niyang isinarado ang pinto, sabay harap kung saan yon nakaupo. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagpakiramdaman niya, doon na nga nagsimulang magsalita ang albularyo. Ayon dito, nahanap na nito ang manunumpa. Ang kaso lang 2 baryong kinakailangan nilang daanan bago yun mapuntahan. Nabanggit din ito sa kanya. Maraming kalahi ang taong yon, kaya naman hindi nila ito basta-bastang malalapitan nang hindi sila natutunugan. Mariinding inilahad ng albularyo na samot-sari ang alam nitong lihim na karunungan, kung kaya't nasisiguro nito na bago pa man sila makapasok sa lugar, nalaman na nito ang kanilang pakay. Dagdag pa ng matanda na, may mga aswang ding napapabilang sa pamilya ng mga manunumpa na siya namang nagsilbi nitong tagapagmasid sa kabuuan ng lugar. Matapos naman yung malaman ni Jacinto, hindi naman ito nagdalawang isip na isama ang albularyo sa tahanan nila Kabuboy. Nang marinig naman ito ang kanyang abiso, bakas naman sa pagmumukha nito ang pagdadalawang isip, pero kalaunay napilitan na din yung sumama sa kanya. Habang binabagtas naman nila ang daan, doon na niya dahan-dahang inilahad ang tungkol sa mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Ayon sa kanya, wala naman itong dapat na ipag-alala dahil kasama siya nito. Mariin din niyang inilahad, matapat nilang tauhan si Kabuboy at subok na niya ang pagmamahal at katapatan nito sa kanilang pamilya. Nang marinig naman yon ng albularyo, tahimik lang naman itong sumunod. Hindi naglaon,
Nang marating na nila ang lugar ng nilalang, tumambad sa mga mata ng albularyo ang animoy isang sityong nagkukubli sa pinakadulong parte ng lupain nila Jacinto. Di pa man sila nakakapasok sa lugar, ramdam na nito ang hindi maipagkakailang presensya ng mga aswang. Kahit hindi na rin niya sabihin, alam nitong purong mga aswang ang naninirahan sa lugar na yon. Totoo nga ang sinasabi nilang napakadaling magparami ng mga aswang. Hindi ko sukat akalain na may nagtatagong ganitong angkan sa ating baryo. Nakakapangilabot, pero nakakatuwa rin kahit papaano sapagkat sa likod ng kanilang pag-iral, wala akong narinig na may namamatay sa ating lugar. Wika ng albularyo sa kanya. Tama ka, tiyo. Kontrolado namin sila. Tsaka isa pa, mabuting tao si Kabuboy. Hindi siya gumagawa ng dahilan na may kagalitan kami sa kanila. Kami ang nagdamit at nagpakain sa kanyang pamilya. Kaya masasabi kong hindi na rin kami naiiba. Sagot naman ni Jacinto. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ni Buboy, ang gabunan at ang namamahala sa sityong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ito ang kanilang pagbisita, nagmamadali naman yung lumapit sa kanila. Pagharap naman ito sa kanya, una naman itong naitanong ay yung maitutulong nila sa kanyang ama. Dagdag pa ng nilalang na matagal na silang naghihintay ng senyas upang hanapin ang manunumpang nagbigay ng karamdaman dito. Mariinding inilahad ni Buboy na sa oras na madakip nila ito, katakatakot na parusa ang aabutin nito sa kanila. Pagtatapat pa nito, ilang araw na rin silang hindi naghahanap ng pagkain dahil sa paghihintay ng ulat mula sa kanilang pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang nais niyang mangyari. Ibinahagi niya rin dito ang taning ng buhay ng tatay niya, kaya na may ora mismo, nagpa siya itong si Kabuboy na pakilusin ang mga tauhan niya. Humingi rin yun ng pabor na kung maaari manatili muna sila sa lugar nito upang masilayan nila kung ano ang ginagawa ng kanilang lahi sa mga sandaling may papaslangin sila. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagsapit ng takip silim noong mismong araw na yon, nasipat nila ang mga sulong inilagak ng mga ito sa labas ng kanilang bahay. Dala naman ang kanyang kuryosidad sa mga bagay na kanyang nasilayan, di naman niya maiwasang magtanong kay Kabuboy. Nang marinig naman ito ang mga bagay na nais niyang malaman, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, Tradisyon niya naming mga aswang. Ang mga sulong sinisindihan namin tuwing kami ay may gagawin, magpapakita ng kawalan ng pagtutol sa bawat miyembro ng aming pamilya. Sa pamamagitan din yan, malalaman mo kung ilan ang sasama. Marami pa ang kahulugan ng pagsisindi ng sulo sa labas ng bahay. Hindi ko ito kayang maipaliwanag sa iyo sa ganito kaikling oras na meron tayo. Kasabay ng pagwika ni Kabuboy ay ang biglaan naman itong pag-atungal sa labas ng kanyang tahanan. Matapos naman niya itong gawin, sabay-sabay na ring nagsibukasan ang pinto ng mga kubong nakaharap sa kinaroroonan nila. Maya-maya pa, doon na nagsilabasan ng mga kasama nito na nasa edad 40 anyos pababa. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yan, unang bumungad sa kanya ay yung mga nanlilisik nitong mga mata. Napansin din niyang aligagana ang mga ito, kung saan segundo lamang ang lumipas, bigla na lamang yung nagsitakbuhan kung saan-saan.
Yung iba umuungol tapos umiiyak pa. Habang ang iilan naman, panay ang pag-atungal kasabay ng paghukay nito sa lupa gamit ang kanilang mga kamay. Kalahating oras pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang bigla namang tumahimik ang buong paligid. Pagsilay din niya sa mga nilalang na nananakbo paraot parito, nasipat niya ang mga itong humanay sa harapan ni Kabuboy. Maya-maya pa, pagsilay naman ng kaibigan ng tatay niya na handa na ang mga ito, agad naman yung nagbigay ng utos ukol sa gagawin nila noong mismong gabi. Matapos nitong makapagbahagi ng mga bagay-bagay, walang pagdadalawang isip naman itong inutusan ng kanyang mga kasamahan na lisanin na ang lugar. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, paisa-isa naman yung nagsipulasan hanggang sa wala ng matira. Matapos ang mga kaganapan, agad naman siyang inabisuhan ni Kabuboy na manatili sa lugar na yon dahil pagkabalik nila, dala-dala na nila ang manunumpang nagtangka sa buhay ng tatay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, buong puso naman niya yung pinanghawakan. Kahit wala pa itong kasiguraduhan, hindi niya na yon pinagdudahan. Alam kasi niya ang kalibre ng nilalang na yon at ni minsan hindi pa sila nito nabibigo. Dumaan pa ang maraming oras. Hindi na mapakali yung albularyong kasama niya. Bukod kasi sa matinding pagtitiis nito sa presensya ng mga aswang, napapansin din itong unti-unti nang humihina ang kanyang bakod at puder sa katawan. Nang mapansin naman ni Jacinto ang pagtitiis nito, inabisuhan naman niya yung alisin ng mga pangdepensa nito sa katawan dahil nasa lugar naman sila ng kanilang mga kaibigan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, medyo may pag-aalinlangan pa ito pero sa katagalan, napilitan na rin yung sumunod sa kanya. Pagpatak naman ng 2:00 ng madaling araw, dumating ang grupo ni Kabuboy, bit-bit ang 15 sako na pinaglalagyan nila ng mga taong kanilang nadakip. Paglapag naman ng mga ito, isa-isa naman nila itong kinalagan, sabay harap sa kanya ng manunumpang nahuli nila. Pagsilay naman ni Jacinto sa nilalang, doon na unti-unting nag-init ang kanyang dugo dahil sa mga kumpirmasyong ibinigay sa kanya ng gabunan nilang tauhan. Matapos namang makumpirma ni Jacinto ang lahat-lahat, agad naman itong kinuha ang isang mahabang itak sabay taga sa binti nito. Sa sobrang lakas ng pagkakataga niya sa nilalang, bumaon sa buto ang mismong talim nito. Pagramdam naman ng manunumpa sa kanyang ginawa, sinubukan pa nitong ihipan siya ng engkantasyon. Mabuti na lang napigilan niyo ni Kabuboy sa pamamagitan ng pagwasak sa puwak nito. Dahil sa ginawa ng gabunan, agad namang bumagsak yung matanda sa lupa habang nangingisay. Pagsilay naman dito ng mga kasama nito, walang patid naman yung umiiyak habang paulit-ulit sa kanyang nagmamakaawa. Dahilan pa ng mga taong yon, kaya nila nagawa ang bagay na yon ay dahil sa pangingikil at panggigipit sa kanila ng kanyang ama. Hindi naman sana yun mangyayari kung naging mapagbigay lang yun sa kapwa at hindi naging matapobre. Dagdag pa ng mga ito na sa oras na pinatay nila ang matandang yon, susunod na rin ang kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inutusan ang mga tauhan ni Kabuboy na paslangin ang mga panauhing yon. Pagkarinig naman ng mga ito ng utos, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na sakmalin ang mga nilalang. Habang nilalapa yon ng mga aswang, napapikit na lamang yung albularyo na kasama niya. Di na rin yung nagsalita, gawa ng kahit anong isipin nito,
alam nitong mali ang pamamaraang ginawa ni Jacinto. Naniniwala kasi ang albularyo, mapipigilan pa sana nila ang ganon kung nakinig lang yon sa paliwanag ng mga tao. Gayunpaman kahit anong isipin niya, alam niyang huli na ang lahat. Iniwasan din ng matanda na sisihin ito, lalo na't alam nitong masyadong bata pa ito para paliwanagan. Lumipas ang linggo. Kagaya ng sinabi ng kapamilya ng manunumpa, sumunod na rin dito ang kanilang padre de pamilya. Dahil sa pagkawala nito, nagkawatak-watak na ang kanilang negosyo at kalaunay binawi na rin sa kanila ang lahat ng karangyaang kanilang tinatamasa. Sa maniwala kayo o hindi, napunta ang lahat ng kanilang ari-arian sa angkan ni Kabuboy. Mag-iisang dekada rin yung namayagpag sa lupa at kung hindi dahil sa tulong ng mga babaylan at albularyo, hindi pa yon mapapalayas. Ngayong pangkasalukuyan, matanda na at naghihikaw sa buhay itong si Jacinto. Aminado naman siyang marami siyang pagkakamali sa nakaraan, pero hindi niya na ito binalik-balikan. Kahit anong gawin niya kasing pagsisisi, huli na ang lahat. Para sa kanya, isa lang din ang pinakamabigat na kasalanan niyang nagawa, at yon ay ang humingi siya ng tulong sa tauhan nilang gabunan na si Kabuboy. Okay. Opinyon ko sa kwento. Isa na namang patunay na kahit gaano ka-loyal sa atin yung isang aswang, o kahit tinulungan mo, binihisan mo, siguro nga kahit sinalba mo yung buhay niyan darating at darating yung panahon na kapag humingi ka sa kanila ng tulong, meron yung kapalit. Malinaw naman, di ba? Humingi ng tulong si Jacinto, pero hindi sinabi ni Kabuboy na meron yung magiging kapalit. Ano yung naging kapalit? Lahat ng ari-arian, lahat ng yaman, lahat-lahat ng meron sila Jacinto na wala. Kanino napunta? Kay Kabuboy. Di niya pinaliwanag yun, pero biglang nangyari. Diba? Pero kasi, ang problema kay Jacinto, mainit yung ulo niya Kasi nga namatay yung tatay niya. Kahit sino naman sa atin, diba? So, ang hangad niya, gumanti talaga. Wala na siyang iniisip na kung ano-ano pa. Basta dapat, mapatay niya o madakip niya yung gumawa nun sa tatay niya. Well, nangyari naman lahat. Naparusahan niya, nasaktan niya, nasatisfy siya. Pero anong kapalit nun? Lahat nawala sa kanila. Pinahirapan sila ng Diyos. 'Di ba? So, ano na lang dapat nilang gawin nun? Ako, di ko masabi kasi wala ako sa sapatos ni Jacinto, no? Di ko alam kung gaano katindi yung galit na nararamdaman niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hayaan na lang tas mag-move on silang magpamilya kasi tatay nila yun So ako, hindi ko alam, medyo 50-50 ako rito. Pwedeng panig ako, pwedeng hindi sa naging desisyon ni Jacinto. Pero yun sana nga, no? Nilapitan niyang tulong yung mga albularyo kasi yun talaga willing tumulong yun Well, takot nga kasi yung una niyang nilapitan. So, ewan ko lang, parang alanganin lang din talaga ako magbigay ng opinion kasi baka magkamali ako. Pero syempre, kayo pa rin. Alam ko, iba-iba POV natin sa kwento na to. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.